Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, kung saan ang hangin ay laging amoy asin at ang mga alon ay tila musika sa pandinig, doon kami lumaki ni Carlo. Magkaibigan kami mula pa noong una, palaging magkasama sa mga paglalakbay na puno ng kasiyahan at ligaya. Subalit sa araw na iyon, ang aming karaniwang paglalakbay ay naging isang hindi malilimutang kwento ng pag-asa at pagkakaibigan. Halika, Miguel! Sigaw ni Carlo habang tumatakbo siya patungo sa dalampasigan. Ako'y sumunod, ang puso ko'y puno ng excitement. Sa aming pagdating, nakita namin ang isang lumang lambat na nakalatag sa buhangin, tila walang buhay. Ngunit nang kami lumapit, napansin namin ang isang isda na naipit sa lambat. Ang isda ay humihingal, ang mga palikpik nito'y walang pagod sa pagpalag, ngunit walang saysay ang kanyang mga pagsusumikap. Ang mga mata niya ay tila humihingi ng tulong, at sa sandaling iyon, alam namin ni Carlo na kailangan namin kumilos. Miguel, tulungan natin siya, sabi ni Carlo na puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung paano namin siya matutulungan, ngunit alam ko na hindi kami pwedeng magwalang kibo. Ang buong paligid ay biglang naging tahimik habang kami nag-iisip ng paraan para iligtas ang kaawa-awang nilalang. Gamit ang aming kaunting lakas, sinubukan naming hilahin ang lambat. Hindi ito madali. Ang lambat ay mabigat, puno ng buhangin at damo. Ang bawat hila ay tila walang hanggan, ngunit hindi kami sumuko. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang pagod, ngunit ang pag-asa ay lalong lumalakas. Sa gitna ng aming pagsisikap, biglang bumuhos ang ulan. Ang malalakas na patak ay tila mga palaso na tumatama sa aming balat, ngunit hindi kami natinag. Sa halip, ang ulan ay nagbigay ng bagong lakas, isang paalala na ang kalikasan ay laging nandyan para sa mga nangangailangan. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, naramdaman ko ang paghinga ng isda na unti-unting bumibilis. Carlo, bilisan natin! Sigaw ko na puno ng pag-aalala. At sa wakas, sa tulong ng aming pagkakaisa, nakuha namin ang lambat mula sa buhangin. Ngunit hindi pa tapos ang aming laban. Ang lambat ay kailangang buksan, ngunit ito'y tila isang misteryo na hindi namin alam kung paano lulutasin. Sa kabila ng aming pagod, kailangan namin magpatuloy. Ang isda'y nangangailangan ng aming tulong at kami determinado na iligtas siya. Habang kami nakatuon sa pagbukas ng lambat, biglang may narinig kaming tunog. Isang matinis na tunog na tila galing sa ilalim ng dagat. Ang tunog ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam, isang takot na hindi namin lubos maipaliwanag. Ngunit sa kabila nito, ang aming determinasyon ay mas malakas. Nilabanan namin ang takot at sa wakas nagtagumpay kami. Ang lambat ay bumukas at ang isda'y agad na lumangoy palayo. Ang kanyang paglayo ay tila isang sayaw ng kalayaan, isang pag-asa na bumabalik sa kanyang mundo. Ngunit sa aming pagtingin, may isang bagay kaming napansin na hindi namin inaasahan. Sa ilalim ng lambat, may isang maliit na kahon. Isang kahon na tila may lihim na nais iparating. Sa harap ng kahon, kami nagtanong, ano ang nasa loob nito? Sa sandaling iyon, alam namin na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Nang sumunod na umaga, nagising ako sa sinag ng araw na pumasok sa bintana ng aking silid. Nasa isip ko pa rin ang nangyari kahapon. Ang pagsagip namin ni Ben sa isda na naipit sa lambat. Hindi ko maalis sa aking isipan ang itsura ng isda. Tila ba ito'y humihingi ng tulong at sa kabila ng aming takot, nagawa namin itong iligtas. Pagkababa ko sa kusina, nadatnan ko si Ben na nakaupo sa bangko at nag-aalmusal. Good morning! Bati niya sa akin, sabay senyas na umupo ako sa tabi niya. May iniisip ka ba tungkol sa isda? Tanong niya na para bang nababasa ang aking isip. O, hindi ko talaga maiwasang mag-alala. Paano kaya kung may iba pang isda sa ilog na naipit din sa lambat?
Sagot ko habang kumukuha ng tinapay. Ibig kong bumalik doon at tingnan kung may magagawa pa tayo. Parehas tayong nag-aalala. Sa tingin ko magandang ideya ang bumalik doon. Pero paano kung makita tayo ng mga taong naglagay ng lambat? Sabi ni Ben na may bahagyang pag-aalala sa kanyang boses. Habang pinag-iisipan namin ang aming plano, narinig namin ang tunog ng telepono. Agad itong sinagot ni Ben at pagkatapos lumapit siya sa akin. Si Tito Ramon, may sinasabi siya tungkol sa ilog. Mukhang may problema sa mga lambat na ginagamit para sa ilegal na pangingisda. Napatingin kami sa isa't isa at alam ko na sa puntong iyon na kailangan namin kumilos. Hindi lang ang isda na naipit ang dapat naming alalahanin, kundi pati na ang kalagayan ng buong ilog. Kaya matapos naming mag-almusal, nagpasya kaming bumalik sa ilog upang magsiyasat. Pagdating namin doon, tahimik ang paligid, maliban sa pag-agos ng tubig na tila ba nagkukwento ng mga lihim na nangyayari sa ilalim nito. Sinuri namin ang mga gilid ng ilog at nakita kong may mga lambat na nakalambitin sa mga puno, hindi lang sa tubig ngunit pati na rin sa mga sanga. Ben, tingnan mo ito, sigaw ko habang itinuturo ang isa pang lambat na puno ng mga isda. Ngunit may kakaibang bagay sa lambat na ito, tila ba may mga isda na hindi pangkaraniwang makikita sa ilog. Tila hindi lang ito pangkaraniwang pangingisda. Ano ang nangyayari dito? Lumapit si Ben at kita ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. Mukhang may mga naglalagay ng mga lambat para makahuli ng mga bihirang isda. Hindi ito tama. Nagpasya kaming tanggalin ang lambat, ngunit biglang may narinig kaming mga yabag. Agad kaming nagtago sa likod ng mga puno. Ramdam ko ang kabog ng aking dibdib habang pinapanood ang mga tao na unti-unting lumalapit sa ilog. Isa sa kanila ay may hawak na malaking sako. Bilis, kunin mo na lahat ng isda. Baka may makakita sa atin dito, sabi ng isa sa kanila. Nang makita namin ito, alam namin na hindi kami pwedeng basta-basta lumapit. Kailangan naming humingi ng tulong. Nagdesisyon kaming bumalik sa bahay ni Tito Ramon upang ibalita ang nakita namin. Sa aming paglalakad, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang kami ang nag-aalala sa mga isda, kundi pati na sa kalagayan ng aming ilog. Pagdating namin kay Tito Ramon, isinaysay namin ang lahat ng aming nakita. Agad siyang nagpasya na tawagin ang mga awtoridad upang suriin ang sitwasyon. Habang nag-uusap sila, naramdaman ko ang pasasalamat na hindi kami nagdalawang isip na kumilos. Nang lumabas kami sa bahay, sinabi ni Tito Ramon na magtutungo sila sa ilog kinabukasan. Sa ngayon, magpahinga muna kayo. Nagawa niyo ang tama at alam ko na hindi ito magiging madali. Ngunit habang naglalakad kami pa uwi, napansin namin ang isang kakaibang tunog na nagmumula sa likod ng bahay. Pagtingin namin, may nakita kaming isang maliit na kahon na may nakasulat na para sa mga matapang na tagapagligtas ng ilog. Binuksan namin ito at nakita ang isang sulat na nagsasabing, "Salamat sa inyong malasakit. Hindi lahat ay may tapang na kumilos para sa kalikasan. Maging maingat sa susunod sapagkat hindi madali ang daan na inyong tinatahak." Nagtinginan kami ni Ben at ramdam ko ang kaba sa aming mga dibdib. Sino ang nag-iwan ng mensahe? At ano ang ibig sabihin ng maging maingat? Sa kabila ng aming pagod, alam ko na ito'y simula pa lamang ng mas malaking hamon na aming haharapin. Sa lumipas na mga araw, naging abala kami ni Lino sa pag-aaruga kay Bugaw, ang isdang naipit sa lambat. Hindi namin inasahan na ang isang simpleng pagligtas ay magiging simula ng isang makabuluhang paglalakbay. Sa kabila ng aming murang edad, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad na alagaan ang isang buhay na umaasa sa amin. Ako si Carlo at mula nang dalhin namin si Bugaw sa maliit na tangke na nasa likod bahay ni Lino, araw-araw ay nagtitipon kami ng impormasyon kung paano mapapanatiling malusog ang aming bagong kaibigan. Sinisigurado naming malinis ang tubig, sapat ang pagkain,
at may puwang para sa kanyang paglangoy. Hinahanap-hanap ko ang mga oras na iyon kung saan nakikita ko ang saya sa mga mata ni Lino habang pinagmamasdan ang isda na tila nagkakaroon ng bagong pag-asa. Ngunit isang araw, habang abala kami sa aming mga gawain sa eskwela, may nangyari na hindi namin inaasahan. Sa pag-uwi ko mula sa klase, agad akong nagtungo sa bahay ni Lino. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng tangke, tila balisa. Lumapit ako at nagtanong, "Anong nangyari, Lino?" "Carlo, tila may sakit si Bugaw." Tugon niya, puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi siya kasing aktibo tulad ng dati. Napatingin ako sa tangke at napansin kong hindi nga normal ang kilos ni Bugaw. Mabagal ang kanyang paglangoy at tila bumabagsak siya sa ilalim ng tubig tuwing susubukan niyang umangat. Nagpasya kaming kumonsulta sa aming guro sa agham, si Ginoong Ramos, na kilala sa kanyang pagmamahal sa kalikasan at mga hayop. Kinabukasan, nagpunta kami sa kanyang silid-aralan at ikinuwento ang kalagayan ni Bugaw. Matapos makinig, nagbigay siya ng ilang payo. Mahalagang malaman ang tamang temperatura ng tubig at baka kailangan ng pagdagdag ng oxygen sa tangke. Subukan ninyong palitan ng tubig at tingnan kung may pagbabago. Agad kaming umuwi at sinunod ang kanyang payo. Inayos namin ang tangke at siniguradong tama ang temperatura. Habang abala kami sa pag-aalaga, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano naging makabuluhan sa amin ang simpleng gawaing ito. Para bang nakakatulong kami sa isang mahalagang misyon at naramdaman ko ang pag-usbong ng aming pagkakaibigan ni Lino sa bawat hakbang na aming ginagawa. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, tila hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Bugaw. Isang gabi, nagkausap kami ni Lino habang nakaupo sa gilid ng tangke, puno ng kalungkutan sa aming mga puso. "Carlo, paano kung hindi natin siya mailigtas?" Tanong ni Lino na may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko ang dapat kong sabihin. "Lino, ang mahalaga ay nagpursigi tayo. Ginawa natin ang lahat ng makakaya natin, at kahit ano pa ang mangyari, alam kong hindi tayo nagkulang sa pagmamahal kay Bugaw." Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming pinagdaraanan. Ngunit sa kabila ng aming mga takot, nagpatuloy kami. Sa tuwing bumibisita kami sa tangke, umaasa kami na makikita ang pagbuti ni Bugaw. Hanggang sa isang umaga, nagising kami at may kakaibang tanawin ang bumungad sa amin. Si Bugaw, na tila wala ng pag-asang makabangon, ay naglalangoy ng maliksi. Nagulat kami ni Lino at hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Tila nagkaroon siya ng bagong lakas at ang kanyang mga paggalaw ay puno ng sigla. Sa mga sandaling iyon, naramdaman namin ang hindi maipaliwanag na ligaya, na para bang pinapaalalahanan kami na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na pag-asa. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, biglang dumating ang ina ni Lino, may daladalang balita. "Mga anak, may nakita akong kakaibang isda sa ilog kanina. Mukhang kapareho ni Bugaw, pero may kakaibang marka sa katawan." Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka. Ano ang ibig sabihin ng balitang ito? Paano kung may koneksyon si Bugaw sa isdang nakita ng ina ni Lino? Sa kabila ng kasiyahan sa kalagayan ni Bugaw, nag-iwan ang balita ng malaking palaisipan sa aming mga isipan. Sa mga susunod na araw, napagpasiyahan naming tuklasin ang ilog sa pag-asang matuklasan ang lihim sa likod ng kakaibang isda. Ngunit sa aming paglalakbay, hindi namin alam na ang aming natuklasang pag-aaruga ay magiging daan upang matuklasan ang mas malalim na kwento na magbabago sa aming pananaw sa buhay. Habang patuloy kaming naglalakad patungo sa ilog, ramdam ko ang tensyon at excitement sa aming mga hakbang. Ano nga kaya ang twist sa kwento ng aming kaibigan na isda? Sa mga susunod na hakbang, isang lihim ang naghihintay na magbubukas ng bagong yugto sa aming pakikipagsapalaran.
Sa paglipas ng mga araw, tila naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay ni Lino ang pag-aalaga sa isdang si Bantay. Ang kanyang pangalan ay may kuwentong nag-ugat sa aming unang pagtatagpo, isang alaala ng pagligtas na nagpatibay sa aming pagkakaibigan. Parang hindi na kami mapakali kung hindi namin siya makikita o maaalagaan. Isang umaga, habang kami ni Lino ay naglalakad patungo sa ilog, napansin namin ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang mga ibon na dati ay masiglang nag-aawitan, ngayon tila tahimik. May kung anong kaba ang bumalot sa akin, ngunit binaliwala ko ito. Sa aming pagdating sa ilog, si Bantay ay agad na lumangoy papalapit sa amin, tila ba nag-aabang sa aming pagdating. Uy, Lino, tingnan mo si Bantay. Parang mas lumaki siya ngayon. Ano? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang maliliksi niyang paggalaw sa tubig. Oo nga, ang bilis ng paglaki niya. Siguro dahil na rin sa pag-aalaga natin, tugon ni Lino na may halong pagmamalaki sa tinig. Habang kami ay nag-uusap, napansin namin ang isang kakaibang paggalaw sa tubig. Ang mga alon ay hindi dahil kay Bantay. May ibang bagay na nasa ilalim. Ang ilog na para sa amin ay palaging mapayapa ay bigla na lamang nagkaroon ng misteryo. Nagkatinginan kami ni Lino, kapwa hindi alam kung ano ang nangyayari. Ano kaya yon? Parang may gumagalaw sa ilalim. Sabi ni Lino, may halong takot at pagkamausisa. Lumapit kami sa pampang at doon namin nakita ang isang malaking anino na unti-unting lumilitaw. Ang aming mga puso ay biglang bumilis ang tibok. Hindi namin alam kung dapat kaming matakot o magalak. Sa aming pagtataka, lumitaw ang isang malaking isda, mas malaki kay Bantay, at tila may marka sa katawan na parang sugat. Grabe, Lino, ang laki niya, pero parang nasugatan siya. Bulalas ko, habang unti-unting nagkakaroon ng awa sa isda. Oo nga, parang kailangan niya ng tulong, tulad nung kay Bantay dati. Sagot ni Lino, na agad nagkaroon ng ideya. Kami ni Lino ay agad na nag-usap kung paano namin matutulungan ang bagong dumating na isda. Nagdesisyon kami na gamitin ang natutunan namin mula sa pag-aalaga kay Bantay. Kumuha kami ng mga dahon at ilang piraso ng kahoy upang gumawa ng pansamantalang tirahan para sa kanya sa gilid ng ilog. Habang abala kami sa pag-aalaga sa bagong isda, hindi namin napansin na si Bantay ay tila hindi mapakali. Lumalangoy siya pabalik-balik, parang may gustong ipahiwatig. Minsan ay lumalapit siya sa amin, minsan naman ay sa malaking isda. Parang naiilang si Bantay sa bagong isda, puna ni Lino. Hindi kaya may kinalaman si Bantay sa kanya? Tanong ko habang pinagmamasdan ang kakaibang kilos ng aming kaibigan. Di nagtagal napansin namin na ang bagong isda ay tila may kakaibang paggalaw. Ang kanyang sugat ay parang hindi simpleng sugat lamang. May mga palatandaan na ito ay bunga ng pakikipaglaban. Nang kami ay nagpatuloy sa pag-aalaga, napansin namin na siya ay unti-unting bumubuti. Isang hapon, habang kami ay nagmamasid sa kanilang dalawa, bigla na lamang bumilis ang agos ng ilog. Ang mga alon ay tila may ipinapahiwatig. Si Bantay at ang bagong isda ay lumalangoy ng sabay, tila may sinasabi sa isa't isa. Bigla, ang malaking isda ay lumangoy papalapit sa amin at sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang palikpik. Sa kanyang katawan, nakita namin ang isang marka na pamilyar. Ang parehong marka na nakita namin sa kawayang lambat noong unang araw na nakilala namin si Bantay. Napatigil kami ni Lino, kapwa naguguluhan at namangha. Ang bagong isda ay tila may koneksyon kay Bantay. Isang koneksyon na hindi namin lubos na maunawaan. Grabe, Lino, ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ko habang ang aking isip ay nagtatangkang iproseso ang lahat. Parang may alam si Bantay na hindi natin alam. Sagot ni Lino,
Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Habang kami ay nag-iisip, biglang nagkaroon ng kakaibang paggalaw sa tubig. Si Bantay ay lumangoy ng isang mabilis na paikot at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang malaking isda ay sumabay sa kanya. Ang kanilang mga galaw ay tila nagsasabi ng isang lihim, isang kwento na hindi maipaliwanag ng mga salita. May nangyayari, Lino. Kailangan nating malaman ang koneksyon nila. Bulong ko habang ang aking puso ay puno ng misteryo. Sa gitna ng aming pag-iisip, bigla na lamang nagsalita si Lino. Kailangan nating sundan sila. Baka ito ang sagot sa ating mga tanong. At sa hindi inaasahang pagkakataon, kami ay nagdesisyon na sundan ang dalawa sa pag-asang matuklasan ang kanilang lihim. Ngunit sa likod ng aming mga isip, may kaba. Hindi namin alam kung ano ang aming matutuklasan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento, isang kabanata na puno ng misteryo at pag-asa. Ano kaya ang lihim ni Bantay at ng malaking isda? Abangan ang susunod na bahagi. Ako si Luis at kasama ko si Carlo sa isang misyon na hindi namin inakalang magiging bahagi ng aming buhay. Simula nang makita namin ang kawawang isda na naipit sa lambat, nag-iba ang takbo ng aming mga araw. Hindi na lamang ito isang simpleng pagtulong, kundi isang paglalakbay ng pag-unawa sa mas malalalim na aspeto ng buhay. Ngayon, sa ikalimang araw ng aming kwento, natutunan namin na ang bawat hakbang na aming tinatahak ay may daladalang aral. Nagising kami ng mas maaga kaysa dati. Kahit paanong pagod ang naramdaman namin mula sa nakaraang araw, ang pag-asang makakita ng pagbabago para sa isda ang nagtutulak sa amin. Sa bawat hakbang papunta sa ilog, naisip ko ang mga bagay na nagbago sa akin simula nang makita ko ang isdang iyon. Hindi ko na lamang nakikita ito bilang isang nilalang na nangangailangan ng tulong, kundi isang simbolo ng lahat ng bagay na nalilimutan ng mundo, ang mga bagay na marupok at nangangailangan ng pag-aruga. Lu, sa tingin mo ba gagaling na siya? Tanong ni Carlo habang binabaybay namin ang daan patungo sa ilog. Ang alon ng ilog ay tila musika sa aming pandinig, nagdadala ng pag-asa at pananabik. Ewan ko, Carlo, pero alam ko ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin. Sagot ko. Importante sa akin na makita siyang bumalik sa kanyang tahanan sa malayang tubig. Pagdating namin sa gilid ng ilog, agad naming nakita ang isda. Kahit na medyo mahina pa siya, may kakaibang sigla sa kanyang mga paggalaw. Pinalilibutan siya ng mga maliliit na isda, tila ba mga kaibigan na nagbabantay sa kanya. Ipinakita sa amin ng eksenang iyon na hindi siya nag-iisa, at sa kabila ng kanyang kalagayan, may mga nilalang na nagmamalasakit sa kanya. Ganda niyang tingnan, ano? Sabi ni Carlo habang pinagmamasdan ng isda. Parang parte na siya ng pamilya natin. Ngumiti ako at nagpatuloy kami sa pag-aalaga sa kanya. Nilinis namin ang paligid ng kanyang pinagtataguan. Tinanggal ang mga natirang piraso ng lambat na maaaring makasakit sa kanya. Inisip ko, gaano kaya katagal bago siya makabalik sa dati niyang sigla. Hindi namin ito alam, ngunit ang mahalaga, kami ay narito para sa kanya. Sa gitna ng aming pag-aalaga, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa likuran. Isang pamilyar na tinig, ngunit hindi namin inaasahan sa lugar na iyon. Lumilingon kami at nakita ang isang lalaki, ang mangingisda na sa unang araw ay nakakita sa isda. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong niya, tila ba hindi makapaniwala sa nakikita. Ang isda na yan, iniisip ko nang wala na siyang pag-asa. Nagkatinginan kami ni Carlo. Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag ang aming nararamdaman na sa kabila ng lahat narito kami para sa isda. Gusto lang namin siyang tulungan, sagot ni Carlo, puno ng determinasyon ng boses. Tumango ang mangingisda, ngunit may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Alam ninyo ba na ang isda na yan ay may kakaibang kwento? Tanong niya na agad nagbigay ng intriga sa aming dalawa. Ano pong ibig ninyong sabihin?
tanong ko, hindi makapaniwala sa maaaring isiwalat ng mangingisda. Lumang kuwento ito, pero sinasabing ang isdang yan ay may taglay na kakaibang kapangyarihan. Sinasabing siya ang bantay ng ilog, ang tagapangalaga ng kalikasan dito. Puno ng misteryo ang kanyang tinig, tila ba may mga lihim na bumabalot sa kanyang kwento. Hindi namin inaasahan ang revelasyong ito. Parang biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang lahat ng aming ginagawa. Kung totoo ang kwento, ang isda ay hindi lamang basta isda. Siya ay isang simbolo ng kalikasan at ng lahat ng buhay na umaasa sa kanyang pag-aruga. Habang naguguluhan pa kami, nagpatuloy ang mangingisda sa kanyang kwento. Kung mapagaling ninyo siya, maaaring magdala siya ng mas matinding sigla sa ilog. Pero kailangan ninyo siyang pangalagaan, huwag kayong susuko. Parang biglang nagkaroon ng mas malalim na misyon ang aming pagtulong. Hindi lamang kami nag-aalaga sa isang nilalang, kundi sa isang tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng aming narinig, hindi pa rin namin alam kung ano ang magiging kinabukasan ng isda. Ang aming pag-aalaga ay nag-iwan ng tanong, ano ang mangyayari kapag bumalik ang isda sa dati niyang sigla? Ano ang magiging epekto nito sa ilog? Habang papauwi kami, puno ng tanong ang aming isipan. Ang mangingisda ay nagbigay ng bagong perspektibo sa aming ginagawa. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Ang sinag ng araw ay unti-unting lumalabo, habang ang malalaking ulap ay nagtipon sa kalangitan. Ang hangin ay tila may daladalang babala, ngunit kami ni Lila ay hindi natinag. Ang aming mga hakbang ay mabilis habang tinahak namin ang daan pabalik sa baybayin. Dala ang mga timba at ang maliit na lalagyan ng tubig kung saan pansamantalang nananatili si Bughaw, ang isdang aming sinagip mula sa lambat ng mangingisda. Sigurado ka bang kaya natin ito, Bayani? Tanong ni Lila, bahagyang humihingal dahil sa bilis ng aming pagtakbo. Ang kanyang mata ay puno ng pag-aalala, ngunit naroon din ang determinasyon. Hindi siya bumitaw sa hawak na lalagyan, kahit pa tila bumigat ito sa bawat hakbang. Tumango ako, kahit pa ang kaba sa dibdib ko'y tila sumisigaw ng kabaligtaran. Kailangan nating ibalik si Bughaw sa dagat. Kung hindi, baka hindi na siya makaligtas. Alam ko ang panganib, ang lambat ng mangingisda ay malapit pa rin sa pampang at ang dagat ay nag-aalboroto na dahil sa paparating na bagyo. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako, kailangang mabigyan si Bughaw ng pagkakataong mabuhay. Naalala ko ang unang beses na nakita namin si Bughaw. Ang kanyang palikpik ay warak at ang kanyang katawan ay punong-puno ng sugat mula sa lambat. Isang milagro na lang ang kanyang pagkilos at sa bawat galaw niya, tila sinasabi niya sa amin na ayaw niyang sumuko. Kaya naman, hindi rin kami susuko. Nang makarating kami sa baybayin, nagulat kami sa pagbabago ng paligid. Ang dagat na dati kalmado at maaliwalas ay ngayon nagngangalit. Ang tubig ay tila sumisigaw na parang babala sa amin na lumayo. Ngunit ang lambat, ang nakamamatay na lambat, ay naroroon pa rin, bahagyang nakalubog sa tubig, parang isang bitag na handang muling manghuli ng inosenteng nilalang. Bayani, paano natin siya ibabalik sa tubig? Tanong ni Lila, ang kanyang tinig ay nag-aalangan. Ang hangin ay lumakas, sinabayan ng alingawngaw ng mga alon na bumabagsak sa pampang. Ang lambat ay parang anino ng panganib at ang bawat hakbang papunta sa dagat ay tila isang laban sa likas na kalikasan. May paraan, sagot ko. Pilit na pinatatatag ang loob ko. Basta magtulungan tayo. Kinuha ko ang lalagyan mula kay Lila at dahan-dahan kaming lumapit sa tubig. Ang buhangin sa ilalim ng aming paa ay madulas na at ang tubig ay unti-unting pumupuno sa aming paligid.
Habang nilalapit namin si Bughaw sa dagat, naramdaman kong bumigat ang hangin. Hindi ito dahil sa bagyo, may kakaibang presensya na tila bumabalot sa amin. Ang lambat, na dati walang buhay, ay biglang gumalaw. Hindi ko alam kung ito'y dala ng hangin o ng alon, pero ang pagkilos nito ay nagdulot ng kilabot sa aking buong katawan. Bayani, tingnan mo! Sigaw ni Lila, itinuro ang lambat. Ang mga hibla nito ay tila nagkukumpol, parang may sariling buhay. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba ito, pero pakiramdam ko'y may aninong dumaan sa ilalim ng tubig, malapit sa lambat. Bughaw, kailangan mong magmadali, bulong ko, na parang naiintindihan ng isda ang sinasabi ko. Ang maliit na nilalang ay gumalaw sa lalagyan. Ang kanyang palikpik ay bahagyang pumitik, isang senyales na handa na siyang bumalik sa kanyang tahanan. Dahan-dahan kong inilapit ang lalagyan sa tubig. Nararamdaman ko ang lakas ng alon na parang pilit kaming tinutulak palayo. Ngunit hindi namin binitawan si Bughaw. Sa wakas, bumuka ang lalagyan at ang maliit na isda ay lumangoy palayo, papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Ligtas na siya, sabi ni Lila, ngunit ang kanyang tinig ay hindi ganap na kampante. Pareho kaming nakatingin sa lambat na ngayon ay mukhang mas malaki kaysa kanina. Ang tubig ay tila sumanib dito at ang mga hibla nito ay parang nagtataglay ng kakaibang sigla. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko matanggal sa isipan. Sa ilalim ng lambat, sa malalim na bahagi ng dagat, may aninong gumalaw. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon. Hindi ito mukhang isda at hindi rin tao. Ang hugis nito ay kakaiba, parang isang nilalang na hindi namin kilala. Bayani, lumayo na tayo, sigaw ni Lila, hinila ang aking braso. Ngunit nanatili akong nakatayo, nakatitig sa lambat. Ang anino sa ilalim nito ay unti-unting lumapit at ang tubig ay biglang naging mas malamig. Baka may iba pa sa lambat, sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, pero naramdaman ko ang pangangailangan na malaman kung ano ang nasa ilalim. Ngunit bago pa ako makagalaw, ang lambat ay biglang humigpit na parang may buhay. Lila, tumakbo! Sigaw ko, ngunit ang aking tinig ay natabunan ng ingay ng dagat. Ang lambat ay gumalaw at ang tubig ay biglang umikot, parang isang malakas na alon na pilit kaming nilulunod. Ang huling nakita ko bago kami tuluyang natangay ng tubig ay ang mga mata ni Lila, punong-puno ng takot habang ang lambat ay unti-unting nilulubog kami sa misteryo ng dagat. Ano ang nasa ilalim? Ano ang gumagalaw sa lambat? Sa mga sandaling iyon, alam ko na hindi lang basta isda ang aming iniligtas, may mas malaki pa kaming natuklasan. Ngunit ang sagot ay nananatiling nakakubli sa malamlam na tubig ng dagat. Hindi ko pa rin makalimutan ang bigat ng liwanag na pumatong sa aming mga balikat noong araw na iyon. Ang araw ay tila ba masyadong maliwanag, ngunit ang hangin ay malamig, parang paunang babala sa paparating na unos. Sa tabi ng pampang, naroon kami ni Elias, magkasamang nakatitig sa malaking lambat na nakatusok pa rin sa mabatong guhit ng ilog. Sa loob nito, ang isdang silaya na tila nauubusan na ng lakas ay hindi gumagalaw. Elias, kailangan nating bilisan, sabi ko, hawak-hawak ang isang piraso ng kawayan na ginamit namin para subukang kalasin ang buhol ng lambat. Pinilit kong itago ang kaba sa boses ko, pero alam kong naramdaman iyon ng kaibigan ko. Ginagawa ko na ang lahat, Mateo, sagot niya, pawisan at bahagyang iritado. Ngunit alam kong hindi sa akin galit si Elias. Galit siya sa sitwasyon, sa lambat, at sa kawalang katarungan ng lahat ng ito. Bawat hatak ng aming mga kamay ay parang labanan sa pagitan ng pag-asa at kawalan nito. Alam naming hindi kami pwedeng sumuko, pero sa bawat segundo, parang unti-unting nauubos ang oras ni Laya. Mateo, biglang usal ni Elias, tumigil at tumingin sa akin. Sa tingin mo, bakit napunta si Laya rito?
Bakit siya naipit sa lambat na ito? Napatingin ako sa kanya, hindi sigurado kung ano ang isasagot. Baka naligaw siya, sabi ko, pero hindi iyon tunog kumbinsido kahit sa akin. Umiling si Elias. Hindi kaya may dahilan kung bakit siya napunta rito, parang may gustong iparating sa atin. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tanong niyang iyon ay tumama sa akin ng malalim. Parang biglang naging mas mabigat ang hangin sa paligid. Napatingin ako kay Laya na ngayon ay tila mas mahina pa kaysa kanina. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang katawan ay halos hindi na gumagalaw. Kung may gustong sabihin si Laya sa atin, sabi ko ng marahan, kailangan muna natin siyang iligtas. Hindi natin malalaman kung wala na siya. Tumango si Elias at muli naming sinimulan ang pagkalas sa buhol. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang sigla sa aming mga galaw. Parang may kung anong pumipilit sa amin na magmadali, na huwag sumuko. Habang nagkakalas kami, biglang dumilim ang paligid. Napatingala kami ni Elias at nakita ang makakapal na ulap na unti-unting bumalot sa langit. Ang araw na kanina'y napakaliwanag ay biglang nawala sa likod ng mga ulap. Parating na ang bagyo, sabi ni Elias, halatang kabado. Ano ang gagawin natin? Tanong ko, pero hindi na siya sumagot. Imbis nagpatuloy siya sa pagkalas ng lambat, mas mabilis kaysa kanina. Ang tubig sa ilog ay unti-unting tumataas. Ang mga alon ay naging mas mabagsik at ang hangin ay humahampas na sa aming mga mukha. Sa kabila ng lahat, hindi kami tumigil. At sa wakas, naramdaman namin ang lambat na bumigay. Mateo, natanggal na! Sigaw ni Elias, hawak ang sirang bahagi ng lambat. Agad kong binuhat si Laya, na tila nawala na ng malay at dahan-dahang inilagay siya sa tubig. Ngunit hindi siya gumalaw. Bakit hindi siya gumagalaw? Tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses dahil sa lakas ng hangin at alon. Tumabi si Elias sa akin at dahan-dahang hinawakan si Laya na para bang sinusubukang maramdaman kung may natitira pang buhay sa kanya. Hindi, hindi pwedeng dito na ito magtapos, sabi ni Elias, at sa unang pagkakataon, nakita kong tumulo ang luha niya. Bigla, isang malakas na hampas ng alon ang sumalpok sa amin. Napaatras kami ni Elias at si Laya ay tinangay ng alon papalayo. Laya! Sabay naming sigaw pero wala kaming magawa kundi panoorin siyang mawala sa ilalim ng tubig. Tahimik kaming nakatayo sa gilid ng ilog, basang-basa, nanginginig at tulala. Ang lambat ay nakalatag sa lupa, wasak pero walang saysay. Mateo, anong gagawin natin? Tanong ni Elias. Ang boses niya ay puno ng pagkabigo. Bago pa ako makasagot, biglang may kakaibang nangyari. Ang tubig sa ilog ay biglang kumalma at mula sa gitna ng malalim na bahagi nito, may lumitaw na liwanag. Elias, ano yon? Tanong ko. Ang puso ko'y biglang bumilis. Hindi siya sumagot. Pareho kaming nakatitig sa liwanag habang ito'y unti-unting lumapit sa amin. At doon namin nakita si Laya. Hindi na siya ang dating isda na aming sinagip. Ang kanyang katawan ay tila nababalot na ngayon ng makinang na liwanag. At ang kanyang mga mata ay maliwanag na nakatingin sa amin. Elias, Mateo, biglang may boses na nagsalita, ngunit wala ni isa sa amin ang gumalaw. Hindi kami sigurado kung saan nanggagaling ang boses, kay Laya ba o sa hangin sa paligid namin. Salamat, sabi ng boses at biglang nagliwanag ang lahat. Ang liwanag ay napakaliwanag na napapikit kami pareho. At nang bumalik na ang dilim, wala na si Laya. Tahimik kaming nakatayo, hindi makapaniwala sa nangyari. Mateo, sabi ni Elias, nanginginig ang boses. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ngunit bago pa namin masagot ang tanong na iyon, biglang may narinig kaming yabag mula sa likuran namin. Mga bata, sabi ng isang boses na pamilyar, ngunit hindi namin inaasahang marinig. Napalingon kami
at nakita ang matandang mangingisda, si Mang Kael na nakatingin sa amin. Ngunit ang kakaibang bagay, ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa dilim. Alam niyo ba kung anong ginawa ninyo? Tanong niya, ang boses niya ay malamig at puno ng misteryo. Sa pag-usad ng mga araw, naging abala kami ni Carlo sa pag-aalaga kay Pito, ang isdang naipit sa lambat na aming nasagip mula sa tiyak na kapahamakan. Sa kabila ng aming murang edad, nadama namin ang bigat ng responsibilidad na ito. Sa tuwing umuuwi kami mula sa paaralan, hindi namin maiwasan na magmadali pa uwi upang masigurong maayos ang kalagayan ni Pito. Isang hapon, habang kami ay nasa beranda, binuksan ni Carlo ang usapan tungkol sa kanyang natuklasan sa internet. Alam mo ba, Miguel, sabi niya habang inaayos ang kanyang salamin, may mga isda raw na kapag nasugatan ng malalim, hindi na tuluyang gumagaling. Pero si Pito mukhang lumalakas na siya. Napangiti ako sa sinabi ni Carlo. Totoo nga, mula nang mapunta sa aming pag-aaruga, unti-unting bumalik ang sigla ni Pito. Kitang-kita na niya ang pagkinang ng kanyang mga kaliskis kapag sumisid sa loob ng aquarium. Oo nga, Carlo, pero hindi lang siguro dahil sa pag-aalaga natin. Siguro natutuwa siya na may nagmamalasakit sa kanya. Tugon ko, iniisip ang aming simpleng gawain na tila may malaking epekto sa buhay ng isang nilalang. Habang pinag-uusapan namin ang kalagayan ni Pito, napansin kong may kakaibang kinang sa mata ni Carlo. Miguel, naisip mo na ba kung ano ang maaaring mangyari kapag dumating ang panahon na hindi na natin siya kayang alagaan? Tanong niya na may halong alinlangan sa boses. Napatigil ako, hindi ko inaasahan ang ganong tanong. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na iniintindi ang nais si parating ni Carlo. Kung sakaling dumating ang araw na kailangan na nating pakawalan si Pito sa dagat, handa ka na ba? Tanong ni Carlo habang nakatingin sa akin ng diretso sa mata. Napaisip ako ng malalim. Sa bawat araw na lumilipas, naging parte ng aming buhay si Pito. Parang hindi ko mawari ang mundo na wala siya. Gayunpaman, naiintindihan ko ang punto ni Carlo. Ang dagat ang tunay na tahanan ni Pito at sa kabila ng aming pagmamahal, hindi namin siya pwedeng ipagkait sa kalayaan na nararapat sa kanya. Alam mo, Carlo, sabi ko matapos ang mahabang pag-iisip, siguro nga darating ang araw na kailangan nating pakawalan siya. Pero hanggat nandito siya, ibibigay natin ang lahat ng makakaya natin. Muli akong napangiti, ngunit ramdam ko ang lungkot na nakaambang sa likod ng aking ngiti. Napansin ito ni Carlo at mabilis niya akong inakbayan. Tama ka, Miguel, magiging masaya si Pito sa dagat. Pero ngayon, masaya siya sa atin. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti naming pinaghandaan ang posibilidad na kailangan na naming pakawalan si Pito. Nagsimula kaming mag-research kung paano ang tamang proseso ng pagpapakawala sa dagat upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Naging masigasig kami sa pag-aaral at sa bawat natutunan. Mas lalong tumatatak sa amin ang kahalagahan ng responsibilidad sa pag-aalaga ng buhay, maliit man o malaki. Isang gabi, habang tahimik kaming nakaupo sa harap ng aquarium, napansin namin ang kakaibang kinang sa tubig. Biglang lumubog si Pito sa ilalim ng mga bato, tila may gustong ipahiwatig. Ang kinang sa tubig ay unti-unting nag-iba ng kulay, tila isang sinyalis na may kakaibang nangyayari. Miguel, ano yon? Tanong ni Carlo, halatang nagulat at nag-aalala. Ako man ay naguluhan at hindi sigurado sa nakikita. Maya-maya pa, nagulat kaming pareho nang biglang may sumulpot na maliit na isda mula sa likod ng mga bato. Hindi namin inaasahan na may kasamang isda si Pito. Nagtinginan kami ni Carlo, parehong hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ano ang ibig sabihin nito, Carlo? Tanong ko, pilit na nililinaw ang sitwasyon. Hindi agad nakasagot si Carlo, tanging naririnig ko ang kanyang malalim na paghinga. Miguel,
Mukhang hindi lang si Pito ang kailangan nating pakawalan. May kasama pala siya. Sa kabila ng aming pagkabigla, dama namin ang isang uri ng kagalakan. Parang sinasabi sa amin ni Pito na hindi siya nag-iisa, na kahit sa pag-aalaga namin sa kanya, may mga bagay na hindi namin lubos na mauunawaan. Ang maliit na isda na kasama ni Pito ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa aming dalawa. Sa isang iglap, nagkaroon kami ng bagong misyon. Hindi lang ang pagpapalaya kay Pito, kundi pati na rin sa kanyang bagong kasama. Sa gabing iyon, nang matulog kami, ni hindi namin napansin ang oras. Ang aming isipan ay puno ng pag-asa at pag-aalala, iniisip ang susunod na hakbang. Sa gitna ng katahimikan, alam namin na may malaking pagbabago ang paparating at ang pagpakawalan kay Pito at sa kanyang kasama ay hindi na lamang isang simpleng desisyon. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng kalayaan at pagmamahal. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking pisngi habang kami ni Anton ay naglalakad sa tabi ng ilog. Ang araw ay papalubog na, nagbibigay ng ginto at kahel na liwanag sa ibabaw ng tubig. Nakakabighani ang tanawin, ngunit ang aming mga mata ay nakatuon sa isang layunin, ang mailigtas ang isdang naipit sa lambat. Sigurado ka bang tama ang landas na ito, Lino? Tanong ni Anton, bahagyang kinakabahan. Ang ilog ay tila walang katapusang liko-liko sa harapan namin, at ang mga anino ng mga puno ay tila gumagalaw sa bawat hakbang namin. Oo, Anton, nakita ko ang lambat na iyon kahapon. Hindi malayo, sagot ko, pilit na pinapakalma ang aming mga damdamin. Sa kabila ng tiwala ko sa aming direksyon, hindi ko maiwasan ang kaba. Ang lambat na iyon ay tila isang sumpa, nakakasama sa sinumang nilalang na mapadpad dito. Habang kami ay naglalakad, naalala ko ang unang beses namin ni Anton na pumunta sa ilog na ito. Noon ay masaya kaming nagtatampisaw sa tubig, naghuhuli ng maliliit na isda para sa aming munting aquarium. Hindi ko inakala na sa mga susunod na araw ay haharap kami sa ganitong sitwasyon. Isang isda na nangangailangan ng aming tulong. Lino, tingnan mo. Biglang bulalas ni Anton, itinuturo ang isang bahagi ng ilog na may kakaibang kislap. Ang lambat ay nakalambong sa ibabaw ng tubig at sa loob nito ay ang isdang tila nawala ng pag-asa. Nakakabagbag damdamin ng kanyang mga mata na tila humihingi ng saklolo. Lumapit kami sa lambat at ang puso ko'y tila nag-uumapaw sa habag. Anton, kailangan natin itong tanggalin ng maingat. Baka masaktan pa siya lalo, sabi ko habang kami ay nagsimula ng kumilos. Ang aming mga kamay ay nag-ingat na huwag magdulot ng higit pang pinsala sa kawawang nilalang. Habang dahan-dahan naming inaalis ang lambat, napansin ko ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Ang isda ay may kakaibang marka sa gilid nito. Isang hugis bituin na tila kumikinang sa ilalim ng tubig. Anton, nakita mo ba ito? Parang hindi ito pangkaraniwang isda. Bulong ko, puno ng pagtataka. Ano kaya ang ibig sabihin nito, Lino? Tanong ni Anton. Ang kanyang mga matay puno ng pagkabighani. Sa kabila ng aming pagkabahala, may kung anong misteryo ang bumabalot sa isdang ito na tila may nais iparating sa amin. Nang tuluyan naming maalis ang lambat, pakiramdam ko'y parang bumagal ang oras. Ang isda ay nagpakawala ng malakas na hampas ng buntot at sa isang iglap, ito'y naglaho sa ilalim ng tubig. Ngunit bago ito tuluyang lumubog, ang kakaibang marka sa kanyang tagiliran ay kumislap ng mas maliwanag na tila nagbigay ng hudyat. Lino, ang marka! Sigaw ni Anton at pareho kaming natigilan. Sa likod ng aming isipan, naglaro ang tanong. Ano ang kahulugan ng bituin? At bakit sa amin ito nagpapakita? Sa gitna ng aming pagkalito, biglang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa kabilang pampang ng ilog. Isang kaluskos na tila nagmumula sa kakahuyan. Ang puso ko'y kumabog at si Anton ay humigpit ang kapit sa aking braso. Ano iyon?
Hindi ko alam, Anton, pero parang may tao sa kakahuyan, sagot ko, puno ng pagdududa. Sa likod ng aming isipan, naglaro ang mga posibilidad. Baka ito ang taong naglalagay ng mga lambat sa ilog o baka isang estranghero na makapagbibigay linaw sa misteryo ng isda. Lino, kailangan nating alamin, bulong ni Anton, puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kuryosidad at sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang parehong pagnanasa na tuklasin ang katotohanan. Nagpalitan kami ng tingin at sa isang hindi inaasahang pagkakasunduan, kami ay naglakad patungo sa pinanggalingan ng tunog. Sa bawat hakbang namin ang paligid ay tila nagiging mas malabo, ngunit ang kislap ng bituin sa isda ay nananatiling maliwanag sa aming isipan. Nang kami ay tuluyan ng makalapit, isang anino ang lumitaw sa gilid ng puno. Ang puso ko'y halos tumigil sa takot at pagkagulat. Ang figura ay tila naghihintay sa amin at bago pa man kami makapagtanong, ito ay nagsalita. Alam ko ang tungkol sa isda, saad ng estrangherong tinig. May lihim na bumabalot sa ilog na ito at kayo ang napiling tagapangalaga. Nagpalitan kami ni Anton ng naguguluhang tingin bago kami muling nagsalita. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko, ang aking tinig ay nanginginig sa pagkabalisa. Ngunit bago pa man sagutin ng estranghero, ang kanyang figura ay naglaho sa dilim ng kakahuyan. Iniwan kaming nakatayo sa gitna ng maraming katanungan. Sa likod ng aming isipan, ang bituin sa isda ay patuloy na kumislap, na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mas malalim na hiwaga ng ilog. Nagsimula kami sa isang simpleng hangarin na iligtas ang isang isda. Ngayon, kami ay nakatayo sa harap ng isang mas malaking misteryo, isang kwento na hindi pa ganap na nabubuksan. Ang aming paglalakbay ay tila nag-uumpisa pa lamang, puno ng mga lihim na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng liwanag ng araw na unti-unting naglalaho sa abot tanaw, bumilis ang tibok ng aking puso habang nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nanunuot sa aking balat. Ang paligid ay tila nag-aanyaya ng isang misteryo na sa aming dalawa ni Miguel ay nagiging mas kapanapanabik sa bawat hakbang namin patungo sa pampang ng ilog. Matagal na naming kinagigiliwan ang pagbisita sa lugar na ito. Isang tahimik na bahagi ng ilog kung saan madalas kaming maglaro at mag-usyoso sa mga buhay sa ilalim ng tubig. Ngunit sa araw na ito, kakaiba ang aming inaasahan. Hindi lamang kami nagpunta rito para maglaro, kundi para tuparin ang isang misyon. Isang misyon ng pag-asa. Sigurado ka bang kaya natin ito, Carlos? Tanong ni Miguel habang ramdam ko ang bahagyang pag-aalangan sa kanyang tinig. Baka masaktan natin siya. Sabi ng tatay, kailangan lang natin ng tamang diskarte. Huwag kang mag-alala. Tugon ko, pilit na pinapawi ang kanyang pag-aalala. Kailangan lang natin siyang palayain mula sa lambat. Noong nakaraang araw, habang naglalakad kami sa gilid ng ilog, napansin namin ang isang malungkot na tanawin. Isang isda ang naipit sa lambat na itinapon ng mga mangingisda. Ang lambat ay tila isang bitag na hindi makawala ang kawawang nilalang. Ang kanyang mga galaw ay unti-unting humihina, tila nawawalan na ng pag-asa. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na tulungan siya. Marahil ay dahil sa pagmamahal ko sa kalikasan o baka dahil sa simple lamang na awa. Hindi ko rin maipaliwanag ang naramdaman ni Miguel, ngunit nagkasunduan kami na bumalik at subukang palayain ang isda. Lumuhod kami sa tabi ng tubig at sinimulan ang aming plano. Dahan-dahan kong inilapat ang aking kamay sa lambat habang si Miguel ay nagbabantay sa paligid upang makasiguro na walang ibang makakakita sa amin. Alam namin na ang mga mangingisda ay hindi magiging masaya kung malalaman nilang may bata na nagtatangkang pakialaman ang kanilang gamit. Okay, Miguel, hawakan mo ito.
Utos ko habang dahan-dahang binubuksan ng lambat. Nakita ko ang isda na tila nagkaroon ng bagong sigla, parang alam niyang may pag-asa na siyang makawala. Magkakaroon siya ng pagkakataon para muling lumangoy sa kalayaan ng ilog. Ngunit sa aking pag-aangat ng lambat, bigla kong naramdaman ang pagkirot sa aking kamay. Aray! Bulalas ko, nililingon si Miguel. Mabilis niyang kinuha ang kamay ko at nakita namin ang dumudugong sugat. Carlos, anong nangyari? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala, maliit lang ito, sabi ko, pilit nang ngumingiti. Tuloy lang natin, Miguel, malapit na. Sa kabila ng sakit, ipinagpatuloy namin ang aming ginagawa. Muli kong binuksan ang lambat at sa wakas nakita namin ang isda na nakalaya. Lumangoy ito palayo sa amin, nag-iiwan ng mga munting alon sa tubig. Ang aming mga puso ay nabalot ng saya sa tagumpay ng aming ginawa. Nang akala namin ay tapos na ang aming misyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Narinig namin ang mga yabag ng paa na lumalapit sa amin mula sa likuran. Ang mga anino ay nagpakita sa aming harapan at isang boses ang nagtanong, "Ano ang ginagawa ninyo rito?" Napalingon kami at nakita ang tatlong lalaking nakatayo. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang malaking lambat, tila galit na galit. Nagpapaalala lang kami sa kanya, sabi ni Miguel, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung paano kami makakalabas sa sitwasyong ito. Ang mga lalaki ay mukhang hindi natutuwa sa aming ginawa. Nag-aruga kami sa isda, sabi ko, pilit na pinapakita ang katapangan sa aking tinig. Hindi namin alam na may lambat dito. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Sila ay nagtinginan sa isa't isa at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. At sa di inaasahang pagkakataon, ang isa sa mga lalaki ay ngumiti. Hindi nga namin alam na may mga batang may malasakit sa mga isda rito, sabi niya habang ang kanyang tinig ay tila naglalambing. Ang kaba sa aking dibdib ay unti-unting nawala, ngunit hindi pa rin ako sigurado kung ano ang mangyayari. Ang kanilang mga mata ay tila puno ng misteryo at sa puntong iyon, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Mayroon pa kayong dapat malaman, sabi ng lalaki, at ang kanyang boses ay nagbigay ng pag-aasa habang ito ay nag-iwan ng isang tanong sa aming isipan. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Hindi ko malilimutan ang umagang iyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba may dalang kakaibang kabog sa aking dibdib habang kami ni Miguel ay naglalakad patungo sa dalampasigan. Magkasabay kaming naglalakad, ngunit ang aming mga isip ay tila ba nakatuon sa isang bagay na higit pa sa aming mga hakbang. Ang lambat na iyon, ang lambat na nagligtas sa aming kaibigan. Sa wakas ay nakita na namin ang pampang at ang lambat ay nandoon, tila ba nag-aabang sa amin. Miguel, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko sa kanya habang kami ay nakatayo sa harap ng lambat. Napansin kong nag-iba ang kanyang ekspresyon, parang may kung anong bigat na nakapatong sa kanyang mga balikat. Oo, Ramon, parang may kakaiba sa lambat na ito. Parang may gustong sabihin sa atin, tugon ni Miguel habang hawak niya ang isang bahagi ng lambat na tila ba pamilyar sa kanya. Nagsimula kaming maghanap sa paligid, sinisiyasat ang bawat sulok, ang bawat buhol ng lambat, hanggang sa biglang may narinig kaming tunog mula sa ilalim ng lambat. Isa itong mahina ngunit malinaw na tunog, isang pagdaing, isang paghingi ng saklolo. Nanginig ang aking mga kamay habang unti-unti naming ibinuka ang lambat. Sa ilalim nito, nakita namin ang isang maliit na kahon, tila ba itinago sa loob ng mga buhol ng lambat. Dapat ba nating buksan ito? Tanong ni Miguel na halata mong nag-aalinlangan ngunit puno ng kuryosidad. Oo, Miguel, baka ito ang sagot sa lahat ng katanungan natin. Sagot ko,
habang ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Binuksan namin ang kahon at sa loob nito kami ay natagpuan ang isang lumang papel, may mga nakasulat na tila balumang lihim na bumabalot sa lambat. Ang mga mata ko'y hindi makapaniwala sa aking nabasa. Ang lambat na ito ay hindi ordinaryo. Isa itong lambat na may kakayahang magligtas ng mga nilalang na nasa panganib. Wika ni Miguel habang binabasa ang nilalaman ng papel. Ngunit, dugtong niya, may kapalit ang bawat pagligtas. Ang lambat ay may lihim na kapangyarihan, ngunit ito rin ay may kasamang sumpa. Napatigil kami, ang aming mga isip ay naguguluhan. Paano nga ba nagkaroon ng kapangyarihan ang lambat na ito? Bakit ito napunta sa amin? At ano ang sumpa na kasama nito? Nagpatuloy kami sa pagbabasa. Ang sumpa, ayon sa nakasulat, ay ang pag-aalaga sa mga nilalang na nailigtas ng lambat hanggang sa sila ay tuluyang makarecover. Kung ang ugnayang ito ay maputol, ang lambat ay mawawala sa mga nagmamay-ari nito. Ramon, ibig sabihin ba nito na kailangan nating alagaan ang bawat isda o nilalang na nailigtas ng lambat? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Oo, Miguel. At kung hindi natin magagawa, mawawala ang lambat na ito sa atin. Isa itong responsibilidad na hindi natin dapat baliwalain. Sagot ko, habang ang mga mata ko ay nakatuon sa lambat. Sa kabila ng bigat ng sumpa, naramdaman ko ang halaga ng responsibilidad na ito. Ang lambat ay naging simbolo ng aming pagkakaibigan, ng aming pangako na mag-aruga at magligtas. Ngunit habang kami ay nag-uusap, biglang may naramdaman akong kakaibang presensya sa paligid. Parang may kung sino o kung ano na nagmamasid sa amin. Tumigil kami sa pag-uusap at tinitigan ng paligid. Ang hangin ay tila ba nagbago, ang dagat ay tila ba naging mas tahimik kaysa dati. May nararamdaman ka bang kakaiba, Miguel? Tanong ko, ang takot ay unti-unting bumabalot sa akin. Oo, Ramon. Parang may nagmamasid sa atin. Hindi ko alam kung ano, pero parang hindi pa natatapos ang kanyang salita nang biglang may tumunog na malakas mula sa ilalim ng lambat. Sa ilalim ng lambat, isang mahiwagang liwanag ang biglang sumiklab, tila ba isang portal na nagbukas sa harap namin. Sa likod ng liwanag na iyon, narinig namin ang pagdaing ng mga nilalang na tila ba humihingi ng saklolo. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Ang lambat ay nagbukas ng daan patungo sa isang mundo na hindi namin inaasahan. Miguel, ano ito? Tanong ko habang ang aking boses ay nanginginig sa takot at pagkamangha. Ramon, ito ang lihim ng lambat. Isang daan patungo sa mundo ng mga nilalang na kailangan ng tulong. Ngunit kailangan nating magpasiya. Kailangan nating malaman kung handa tayong harapin ang sumpa at ang responsibilidad na dala nito. Sagot ni Miguel habang kami ay nakatitig sa nag-aalab na liwanag. Sa dulo ng bahagi, kami ay namili. Ngunit ang sagot kung ano ang aming napagpasyahan ay nananatiling nakabitin. Isang cliffhanger na magdadala sa amin sa susunod na kabanata ng aming pakikipagsapalaran. Ang sikat ng araw ay unti-unting naglalambong sa kalangitan habang kami ni Lino ay naglalakad sa tabing dagat. Ang mga paa namin ay nasasalubong ng malamig na hangin na dala ng dagat. Hindi ko maiwasang isipin ang nangyari sa isda noong nakaraang linggo. Naalala ko pa ang mga mata nitong nagmamakaawa habang nahihirapan sa lambat na nagbabalot sa kanya. Ano kaya ang nangyari sa isda? Tanong ni Lino habang inaayos ang sombrero niya. Sana nakaligtas siya. Hinawakan ko ang balikat ni Lino. Pilit na hinahanap ang tamang salita para sa mga nararamdaman ko. Ginawa natin ang lahat ng makakaya natin, Lino. Ang mahalaga, hindi natin siya iniwan. Nang dumating kami sa lugar kung saan namin unang natagpuan ang isda, nagulat kami sa aming nakita. Ang lambat na umaaligid sa mga bato ay wala na, at sa halip ay isang malaking hukay ng buhangin ang naroon.
Tila ba may malakas na hangin o alon na dumaan at nag-iwan ng bakas. Siguro natangay ng alon, bulong ni Lino, pilit na sinisilip ang hukay. Nagpatuloy kami sa paglalakad, umaasang makikita pa ang isda. Sa likod ng aming mga isip, umaasa kaming buhay pa ito. Sa kabila ng takot, may bahid ng pag-asa sa aming mga puso. Habang naglalakad, biglang bumungad ang isang maliit na grupo ng mga bata sa unahan namin. Sila'y tila abala sa paglalaro ng mga kabibe at buhangin. Isa sa kanila, si Tonyo, ay lumapit sa amin at nagtanong, "Anong hinahanap nyo?" "Yung isda na natagpuan namin dati," sagot ni Lino. Naipit siya sa lambat. Napangiti si Tonyo na para bang may alam siyang hindi namin alam. Nakita niyo pala si Sirena," sabi niya habang tumatakbo pabalik sa grupo. Nagkatinginan kami ni Lino, naguguluhan sa sinabi ni Tonyo. "Ang pangalan ng isda ay Sirena? Paano niya nalaman?" Sumunod kami kay Tonyo at nagulat kami sa aming nakita. Sa gitna ng grupo ng mga bata ay may isang maliit na palanggana, puno ng tubig at naroon ang isda. Buhay na buhay ito, kumikislap ang mga kaliskis sa ilalim ng araw. Ang lambat na dating nakabalot sa kanyang katawan ay wala na at tila masigla ito sa paglangoy-langoy sa maliit na espasyo. "Si Sirena!" sigaw ni Tonyo na para bang ipinagmamalaki ang kanilang alaga. Hindi makapaniwala si Lino. "Paano niyo siya nailigtas?" Isa sa mga batang babae, si Mila, ang sumagot. "Nakita namin siya kahapon. Nakakawalang lambat. Inalagaan namin siya sa palanggana para makapagpahinga." Napangiti kami ni Lino. Ang isda ay ligtas, salamat sa kabutihan ng mga bata. Sa kabila ng hirap na dinanas nito, nagawa pa rin nitong mabuhay. Habang pinag-uusapan namin ang mga plano para sa isda, biglang nagkaroon ng kakaibang ingay mula sa dagat. Ang mga alon ay tila nag-iba ng direksyon at ang hangin ay lumakas. Ang mga bata ay nagtipon-tipon, nagtataka sa biglang pagbabago ng panahon. "Parang may bagyo," sabi ni Mila, habol ang mga kabibe na tinatangay ng hangin. Kami ni Lino ay nagmamadaling pumunta sa dalampasigan. Pilit na hinahanap ang pinagmumulan ng ingay. Sa di kalayuan, may nakita kaming isang malaking anino sa ilalim ng tubig. Ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan. Tila ba isang malaking nilalang na gumagalaw sa ilalim. "Anong nangyayari?" tanong ni Lino, pilit na sinisikap na intindihin ang nakikita. Habang kami ay nagmamasid, biglang lumabas ang isang malaking isda mula sa tubig. Ang laki nito ay halos kasing laki ng bangka at ang mga kaliskis nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga mata nito ay tila nakatingin sa amin, puno ng misteryo at tanong. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Takot at pagkamangha ang bumalot sa akin. Ang isda ay hindi pangkaraniwan at sa likod ng kanyang katauhan ay tila may lihim na hindi ko mawari. "Si Sirena," bulong ni Tonyo tumuturo sa malaking isda. Biglang nagliwanag ang paligid at ang mga alon ay tila naging kalmado. Ang malaking isda ay nagumpisang umikot sa paligid ng palanggana na para bang binabantayan si Sirena. Habang kami ay nagmamasid, may naisip akong tanong. Ano ang koneksyon ng malaking isda kay Sirena? At bakit tila may kakaibang koneksyon ito sa amin? Ang sagot ay tila lumalampas sa simpleng pag-unawa ng dalawang bata. Napatingin ako kay Lino na tila ba may naiisip din. "Kailangan nating malaman ang higit pa," sabi niya, puno ng determinasyon. Sa kabila ng takot, kami nagpasya. Hindi namin iiwan si Serena at ang kanyang misteryosong bantay. Ang kwento ay hindi pa tapos at kami ay handang tuklasin ang mga lihim na bumabalot dito. Sa likod ng dagat, may mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Ang pakikipagsapalaran ay patuloy, puno ng pag-asa at misteryo.